What is up mga boss? So, dito nga tayo ngayon sa Cavite at part 2 nga to ng ating vlog. Ayan. So, bablog nga tayo dito ng FPJ. Tingnan nyo to guys, napakaganda na ito. So, what's up mga boss? So, ito na nga yung ibablog natin ngayon na G-Wells na owner type Jeep FPJ. Yan. So, syempre kasama ko pa rin si boss. Yan. Kaka-vlog lang namin kanina. Yan. Gawa nila ng Restore. Yeah. Restore ng Chromax Motors. Pero body niya G-Wells. Yan. So, simulan natin guys i-review itong owner na to. So, sabi mo nga pre no na ito ay G-Wells. Yan. So, sa mga hindi nakakaalam no, so ano ba yung G-Wells? G-Wells, kung di ako nagkakamali, sa Malabon or Nabota siya galing talaga. Sa ano talaga siya? Sa FPJ. FPJ talaga. Yan. Sa mga gantong type. Gantong type. Kasi pag ano ba pag sinabing FPJ, di ba? FPJ type ganito siya. Ah. Yung body niya, parang Yan. standard. Kamukha sa wheelies yung body. Meron ding FPJ na extended. Extended na dito sa likod. Body, Oo. extended dito, medyo mahaba dito. Yan. So ano ba yung mga G-Wells? Ano ba yung mga G-Wells na sinasabi natin? No? Para alam din ng mga viewers natin. Good cut. Ayan. May tatak siyang G-Wells. Ayan oh guys. Yung mga binabayaran dito. Good catch. Then ito sa windshield. Ayan. Ito G-Wells. sa handle. Itatak din yung G-Wells. Ayan. Pakita natin na legit talagang G-Wells. Itong sa lock. Lock ng windshield. Ayun. Ano pa? G-Wells siya. Saka tong bracket ng Victory. Ay ito, bibihira talaga itong makakita ng ganito. Pati itong mismong B-bar. G-Wells. G-Wells sadya. Ito. Ano? Tatak dito yung G-Wells. Para tayo naghahanap dito ng ano, G-Wells hunt. G-Wells. Bracket. G-Wells din siya. G-Wells. Lahat ng bangko. May Oo. mga tatak tayong G-Wells. Kadalasan yun, yung mga ginagawa na lang, no? Gawa nila yan. Pati yung harap na yung yan. G-Wells din yun. Puro siya G-Wells. Ang wala lang tatak na G-Wells, etong si bumper. Pero may nabibilan din. Meron. Pati itong tire carrier pala niya. Ayan, G-Wells. Ayan. Tapos pala meron akong ano dito. Di ba meron kinakabit pa dito? Body handle. Oo. Ang mas gusto kasi nung may-ari, plain lang siya. Kung Oo. malinis Oo. Clean look lang, no? Pero may G-Wells din nun. Yung body handle na yun. Oo. Pero hindi na nilagyan to. Hindi na Oo. nilalagyan. Clean look lang siya. So yun, tapos na ang vlog natin. Hindi, pinakita ko lang sa inyo guys yung G-Wells na sinasabi nga. Ito kayong bumper. Sa bumper walang tatak na G-Wells eh. Pero may G-Wells na ganun. Pero ito, siguro G-Wells din gawa. Kasi check mo yung sa gilid niya kung gaano kakapal. Dito. Ayan. Oo, ano. Parang 3mm. Pag ba G-Wells, sadyang makakapal. Makapal. Puro makakapal. Ano. Tingnan nyo naman guys ang chassis na ito. Stainless. Stainless. O, pakita natin o. Stainless. Ayan. Stainless yan mga boss. Wow. Ito pala, mga stabilizer. G-Wells din o ano lang, stainless? Stainless lang. Stainless. Yun nga no, sa mga hindi nga nakakalam ng G-Wells, so, ang G-Wells ba ay ano, mahal ba siya? Kumbaga yung presyo niya. Antique na. Kumbaga ngayon wala nang naggagawa, wala na nagmamanufacture. Nagkakamali parang stop production. Stop na. Sayang no, kung kailan yung usong-uso na mga owner saka pa nawala yung mga ano. Kaya yung mga ganitong klase na body na makinis, kailangan talaga alagaan. Kasi iba kinakatay na eh. Yung G-Wells na parts, ano yan, binili mo sa mga tao na? Ito, nabili ko siya ng buo. Buong body. Buong body. Wala kaming kinalas, wala kaming kinabit. Kasama niya ay bumper, fender, hood grill, windshield, Victory, pati yung si bumper. So itong owner na to ay ano, restored siya no, restored yun. Ang ginawa lang namin sa kanya, chassis stainless, saka yung mga under chassis na part ng stainless. Ito pa mga lupit mga boss. So ito nga pala ang ating TE37 ay Orig. Yan. At naka ano yan, endless na brake 4-5. caliper. So yung ganitong mga setup no, magkano ang ganyang gulong? Ito, sabi nung may-ari, ang kuha niya sa mags pa lang ay umabot ng 130. 130 ito pa lang. Mags pa lang. 130. 130. Tapos yung endless caliper,
parang 70 to 80 kasi pinarestore niya pa, ginawan dilaw. Tapos nakaano siya, ano to, sadyang kasama na? Kasama na siya ng caliper. Ano din to? Original din to na lug nuts. Original din? TE talaga siya. Mas nakagulong din. Anong gulong nito? Advan, niyo ba? Magkano din to? Hindi ko sure kung magkano to, pero tingin ko mahal to eh. Bali sa ano pa lang, sa set pa lang ng mags, tires, caliper. Asa 200. 200. Kaya na, isang owner na yun. 200. Isang owner na guys. Check yung price sa market para makita nyo. Pero nagre-range siya, kumbaga 200 na nga, 200 na. Pinagsama. Oo. Pinagsama. Hindi pa kasama yung tires, hindi ko kasi sure kung magkano yung tires eh. Yung mga ganitong nabili ng ganito, sadyang mga malalalim ang bulsa. Kaya nga, grabe oh. Ito naman, kaya nagpabuo nito yung may-ari. Pangarap niya raw ito dati. Gusto niya talaga magkaganito. May-ari nito guys, meron siyang, okay mag-alala, meron siyang Hilux GRS, Vespa. Ani anti-basher. Kumbaga libangan niya na to. Pangarap niya dati. Kasi sa lahat naman talaga guys na nag-o-owner, laging pangarap talaga nila nung pagkabata. Ngayong meron na silang pambili, yan, yun na sila nagpapabuild. At hindi lang talaga nagpapabuild. Kumbaga ginagastusan talaga. Yung palang makina nito, no? 4K lang siya. 4K, pakita natin. Hindi pala siya, kasi hindi ko pa nakakapit. Simula pa lang ng vlog natin, parang tapos na. Sa Jewels pa lang na mga pyesa. Hindi ko pa nakakapit yung i-change engine din natin to, pero hindi pa ngayon. Soon pa kasi medyo malaki yung nagastos ni boss. Anong engine ay papalit? Pinag-isipan niya pa kung drag diesel o beams o 4AGE. 4AG. Wala pang kasiguraduhan kung ano talaga yung kakabit. Pero sigurado i-change engine to. Pero para sa akin, no, yung baga yung nasa gitna lang, 4K, 4AG, yung 4kg na lang, pwede. Doblehin yung carb. Pero para sa akin, ano, kung sakaling magano siya, payo ko lang, no, ang para sa akin, mas maganda 4AG. 4AG. Kasi pag 3S na nilagay dito, parang malaki na. Tapos hindi ka mamangangarere, pero iba pa rin yung tunog ng 4AG sa 3S. Mas gusto ko ang mas bigat tumalag yung Ayan, nag-vlog nga pala kami dito kanina guys ng 3S. Inalis ko lang. Hindi ko lang alimutan ko. Nilinis kasi namin kanina. So 4K, ang 4K ay 1977. Hindi ako nagkakamali. Yan, yun yung kanyang age na ginawa, yung mga 4K. Isang antique sa kanya yung busina. Antigo. Anong tawag? Antigo na Bosch. Bosch Antigo. Ford. Hindi makita dito. Ayan, nagpa-price range yan. 25 to 30k. 25, 30K. Yung busina na Isang mugs na rin. Na copy lang. Grabe, mahal talaga. So sa loob pala tayo mga boss. Ito, sinearch ko kanina, parang nasa 30 siya, 30k, yung ganito na Momo. Ito guys, legit to na indie na version, itong Momo steering wheel. Yan. Tapos, ano pa meron dito? Yan, stainless din pala ang kanyang mga pedals. Yung gauge, classic lang nilagay namin. Classic kasi lang. nakuha namin siya, may butas na talaga. Ayan. Circuit lang. Circuit. Upuan, passenger sa likod. Yan, hambo na. Ano lang talaga siya, malinis lang. Clean build nga ba? Yan. Sa pyesa pa lang nito guys, sadyang mahal na talaga. Napaka-pricey. Kumbaga, ang bubuo talaga ng mga jewels ay yung mga fan talaga ng ganun. Yan. So, naambo na nga. Test drive tayo. Test drive tayo. Chill drive lang to. Ako, testing din ako. Hindi na ako nakatesting doon sa kanina eh. Nakalimutan ko. Sige, sige. Yan, testing tayo. Cut na lang. Testing. Siguro ano to, kulang-kulang half M. Mahigit. Mags pa lang eh. Handbrake niya. Pag nagasgasan ko yung mags, Sold. Sold na sa'yo. ayan. Handbrake. Hindi lang ako gamitin eh. Baka maano ko yung mags.
yung mga gusto ko ngayong na i-build. FPJ. Oo, FPJ. Sound check mo yung busina natin. Ayun, yan yung tunog. Tama. Pwede naman dito. Pwede rin dito. Sige po. Naalala ko yung mags. Hindi, okay lang yan. Mahaluwag naman. Ito talaga, kaya gusto ko siya i-vlog. Kasi bumili nga ako ng na ganito, na FPJ. Sabi ko, para makakuha ko ng mga idea kung paano mag-build ng FPJ. Kasi puro ako eh. Sa atin, puro Tamiya. Tamiya. Eh, nakakasawa na rin, di ba? Sige. Karoon tayo naglalaro. Ka-comfort siya i-drive. Unlike sa Tamiya, sadyang matagtag. Matagtag. Malambot ng Ano kasi siya, cable. Cable. Kaya siya malambot. Malambot. Tama-tama to sa mga lolo. Oo, masakit na tuhod. Parang hindi marunong mag-drive. Pwede ba ako lang? Ano lang siya, chill lang siya i-drive. Siya makalampag ba? Ay, Tamiya kasi halos dikit-dikit yung mga Pangilalim. pangilalim. So bakit nga ba siya pinangalan ng FPJ? No? FPJ kasi Gamit ni FPJ gamit dati. ni FPJ dati. Parang naging icon na sa kanya Oo, na lagi niyang dalang owner. Kaya FPJ. tinawag siyang FPJ. Pre, ikaw na magpabalik. Sige lang. Sige. Wala akong lakas ng loob. Naalala ko talaga yung mags. Ako, pag gamit ko to, inaalala ko rin mags eh. Pero masarap siyang gamitin. Talagang yung comfort na hinahanap ko sa owner, nandito na. Pero, wala aircon. Wala aircon. Wala na mga basya din. Si boss na yung pabaling kasi natatakot talaga ako baka magasgasan ko yan, wala akong pambayad. Ayan. So napaka-solid nga pala guys ng FPJ na to, grabe. So ito yung owner na hindi mo basta-basta talaga mabibili, makikita kahit saan. Tingnan nyo yung mugs, kumbaga ginastusan talaga. Ang nakikita ko lang talaga sa owner na to, ang pinakamagandang ko talaga sa kanya is yung body din, pati yung kanyang mugs. Ayan. So, pre, yung ganitong type, sa tingin mo, magkano na yung value netong owner na to? Kung standard type lang, makakakuha naman sila sa market ng hindi pa restored. Below 100. 100. Kaya lang naman kasi nagmamahal, katulad sa atin, sa ating may shop, ibabapping, wiring, ipapapolster natin, sa engine, kung sakasakali, nagpapa-overhaul tayo. Kaya siya nagmamahal, kaya umabot siya ng 200, 300. Pero sa second hand, sa marketplace, makakuha kayo ng below 100. Napakadami doon. Malalayo din, sadyang sa Malabon, masarap bumili ng ganito. Sa Bulacan din, napakadami. Bulacan marami. Meron nga ako nakikita pre, mga 50k lang. Mga ganun, Kumbaga, nakakuha naman talaga. Hindi nga lang siya jewels. Ay, di siya G-Well. Kumbaga owner siya na ganyan talaga, na hindi lang siya yung may mga ganito na jewels. Pero ito, magkano to? Ito, umabot na siguro to ng kasi nagpaano tayo stainless chassis. Tapos yung mga pangilalim na stainless, lahat yan hinanap pa natin. Yung Ibang lugar siya galing. Yung body natin galing itong Valenzuela. Sa kaibigan natin doon. Itong side mirror na to galing Santa Maria, Bulacan. Ito yung tatanong mo sa akin isang araw, no? Galing Santa Maria, Bulacan yan. Yung pedal galing SJDM, San Jose del Monte, Bulacan. Tapos yung mga parts niya sa under chassis na stainless, may galing Bulacan, may galing Malabon. Ang nahirapan ako hanapin dyan yung belt trunk. Ano yun? Ito. Na stainless. Kumbaga yung mga pyesa pala nito, kung saan ang lugar. Pero ano yun, kinukuha mo o pinapaship na lang? Alala mo. Yung body, pinadeliver ko yan sa towing. So, magkano pa to? Siya, mabot ng 6,000. 6,000. 6,000. Okay. Yung chassis pala, paano yun? Siya? Parang binalutan? Hindi, talaga siya stainless. Stainless talaga? Check mo yun. Isa may tornillo. Ito. Ayan. Saan ba yun? Ay, oo nga, no? Stainless talaga siya. Yun yung loob nito guys, yung tinuturo ni boss. Yan, Yung stainless. stainless Akala ko, binalutan. Stainless talaga. Stainless pala talaga, no? Pucha, hindi to, parang 500. Sa tingin mo? Mga ganun na Sa ganun na rin.
Pero yung kumbaga ano no, hindi mo siya basta-basta kumbaga kung may-ari no. Oo. Hindi mo siya basta-basta ibebenta bago mo pa siya mabuo. Ano talaga siya? Kumbaga binuo pa Oo. display. Ay, grabe. Parang kung magbubuo pala ako ng owner, napakalayo ko pa. Napakalayo pa bago ko magawa itong ganitong itsura. Di ba meron pa isa pa pala yung dito, yung... Stepboard. Hindi rin kami naglagay ng stepboard. Kasi nga, More on plate lang kami. tingnan nyo naman, gaano ka pogi. Oo nga no, pag nilagyan mo siya dito nung hawakan dito, parang nagmumukha siyang hindi, Tito vibe. At magmukha siyang luma talaga. Ito pala, kaya wala pang yung reserva. Umorder pa kasi ng isa pa na mag Orig din. orig din. One piece lang. Wala. Mas mahal yun. Magkano yung Hindi ko ganun? lang sure. Pero sigurado mahal siguro. Oo. Hindi tayo. Pang ano lang tayo. Pang rota-rota lang. Grabe. Pati ito nga pala guys. Kalimutan ko lang ituto kanina. Bulido rin yung kanyang nabuli rin. Kahit yung under chassis nyo, bapin. Kaya ay yung ilalim ng flooring. Paputik lang kasi ulan eh. Ay, given na yun. Sadya na yun. Pero bapin siya lahat. Hindi siya lagyan sa lamin. Pati matahimik siya manakbo. No? Ay, ito rin pala no, stainless din. Oh, stainless lahat. Ayan. Hanger. Hanger. Shackle bar. Pati yung ano, yung U-bolt. Oo. Lahat yan ng stainless. Ito may ano to, wala na tong stopper na wala na. Wala na siya. So hindi ko na napapakita guys yung makina. Napakita ko na kanina 4K lang naman. Kumbaga yun na yung pinaka sadyang makina niya. So kung magpapabuo nga kayo guys ng owner, kumbaga ang recommend namin lagi 4K. 4K sadya, yung sadyang makina. Kung gusto mo mag-upgrade, edi dagdag ng bayad. Kahit sa auto supply, kahit pa paano, Mm. mayroong parts talaga eh. Meron. Napakadali hanapin. Yan. So, ano pa bang kulang? So yung chassis nga mga boss, sabi sa akin ni Bossing, umabot daw ng 70. 70k. Ang ginamit sa kanya, 5mm 5mm. na 304 stainless. Ano yun, saan nakakabili ng ganito? May nakukuha naman dito sa amin na 4x8 na 5mm. 4 feet, 8 feet. Na para siyang tank sheet. Pero napaparehistro siya, di ba? Oo naman. Saan ang kanyang ano? Yung ari. Ito. Wala po lang. So ito nga guys, tapos na tayong mag-review. So napakabilis nga lang na review natin dito kasi ang mga FPJ naman talaga, kukunti lang talaga yung pyesa na meron siya. Lalo na sa interior at sa exterior naman, kung ano lang yung ordinaryong nakikita nyo sa owner. So kakaiba nga pala dito sa owner na to is na yun nga, naka-jewels at mga naka-legit siyang part. Yun, so hindi kayo basta-basta makakabili ng ganito mga boss. So yan, dito nga tatapusin. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.